mangyayari na tao nang ipinanganak, tao nang namatay, tao pa rin nung bumalik sa langit. Kagaya po ng mga publications na inilabas dahil isang biblical fact yung sinasabi niyo po, yung 15:50-54 ng unang Korinto. Okay, hello po mga kaibigan at mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat dito sa ating programang Expose the Truth. Napakaganda itong topic natin mga kaibigan kasi may kaugnayan ito doon sa itinatanong ko sa mga ANC kung ano nga ba yung nanggaling sa langit. Doon sa John chapter 6 verse 38 na kung saan sabi ni Kristo, sapagkat bumaba ako mula sa langit. Tinatanong ko sa mga INC kung ano po yung bumaba. Tao ba yon o espiritu o ano ba yung bumaba? Hindi po masagot-sagot ng diretso itong mga INC. Marami po silang alibay at marami din silang mga isinasagot na magkakaiba sila mga kaibigan. So, ito, napakaganda itong video na i-share ko sa inyo mga kaibigan, Bible study ng kapatid na Eli. Yung itatopic niya dito ay kung may kalagayan na ba ang ating Panginoong Hesukristo bago po nilalang ang mundo o bago po siya nagpumarito sa ibabaw ng lupa mga kaibigan. So napakaganda ito, no? Panoorin natin para makita natin, mapag-aralan natin. Tiyak na tiyak, maliwanagan po kayo rito. At kung yung mga INC, mga kaibigan, kung i-open lang nila yung kanilang mind, tiyak na tiyak mga kapatid, mabubuksan. Kasi kumakatok eh. Kakatukin kayo ngayon ng ating Panginoong Hesukristo, kayong mga INC. So para hindi po tayo magluwat mga kaibigan, narito na po ang video ng ating kapatid Nelly na isa sa mga nagustuhan kong paliwanag kung paano po o ang katotohanan kung ano yung kalagayan ni Kristo bago dumating o bago nagkatawang tao. Eto na. Tanda lang tayo sa ating paksa, kapatid na Daniel. Meron ka bang gist nung nakatapos nating Bible study, kapatid na Daniel? Po kapatid na Eli, noong nakaraan pong pag-aaral ng Bible study ay tinatalakay pa rin po ninyo yung mga katunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay umiral na bago po siya nagkatawang tao. At dito nga po ay ini-emphasize nyo din po yung nandoon sa 2:7 ng awit na ang Ama ang nanganak sa Kanya. At ito po ang dito ay pinapakita nga po yung sabi ninyo, yung essence of time na sinasabi, yung sa araw na ito ay ipinanganak kita para ma-realize po natin na meron pong panahon doon na involved. At kagaya po noong mga binanggit po ninyo, yung sinasabi doon sa Hebreo sa 1:3-5 na isang bagay po na siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, na walang duda na ang ating Panginoong Hesukristo ay nanaupo doon sa kanan ng Ama doon sa langit. Ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang sinasabi po na nandoon at yung nakaupo sa kanan na siyang begotten of the Father. At ini-emphasize niyo po yung nandoon sa 3:16 ng unang Timoteo na yung person na binabanggit ni Pablo kay Timoteo ay ang anak ng Diyos na sinasabi po na manifest in the flesh. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. At ito po ay mga biblical fact na binanggit nyo tungkol dun sa kung papaanong yung flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Binanggit nyo po yan dun sa 15:50-54. So meron pong pagbabago na magaganap bago pumasok doon sa kalangitan, at hindi mangyayari na tao nang ipinanganak, tao nang namatay, tao pa rin nung bumalik sa langit. Kagaya po ng mga publications na inilabas dahil isang biblical fact yung sinasabi niyo po, yung 15:50-54
ng unang Korinto, sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po ay binanggit din ninyo, pati na po yung mga punto doon sa 15:45 ng unang Korinto na ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya po ang ating Panginoon ay the Lord is that spirit that takes away the veil. Apo. Gusto kong i-emphasize doon sa punto na yon na ang huling Adam na siyang ang Panginoong Kristo ay naging espiritong nagbibigay buhay. Pumalik daw sa langit si Kristo, tao. Tapos babalik ulit, tao pa rin. Sabi na nga, naging espiritu na nga nagbibigay buhay eh. Oo. Ito, mga kapatid, wag lang kayo sanang magagalit. Yung salita na bumalik sa langit, tao, babalik tao pa uli. Labag yan sa labag na labag sa Biblia yan eh. Naging espiritu nga eh. Kasi bakit naging espiritu? Kasi naman talagang original na espiritu siya eh. Ipinanganak siya ng Ama eh. Kaya ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang sabi ng Biblia, di ba ang liwaliwanag niyan? Ang sabi ng Panginoon Kristo, pagka ang nanganak espiritu, espiritu yung ipinanganak. Sabi ng Ama, ipinanganak kita, sabi niya doon sa kanyang anak. Yung ba tinuturo na noong wala pang sanlibutan, ipinanganak na ng Ama na espiritu ang Kristo o yung kanyang anak. Na yung anak niya na yon, na kanyang anak, na ipinanganak niya, espiritu kagaya niya, later was manifest in the flesh. God was manifest in the flesh. Itong God dito, hindi naman ang Ama ito eh. Kasi ang Ama does not change. Yes. By principle that is written in the Bible, God does not mutate. God does not change. In Him there is no paralage. Sa Grego, paralage. Ang ibig sabihin nun, transmutation or of phase or orbit, that is fickleness or variableness o pagbabago. Ang Diyos Ama hindi nagbabago. Sino ngayon ang tinutukoy ng Apostol Pablo na God was manifest in the flesh? Panginoon Kristo, nahayag sa laman. Bakit nahayag sa laman? Kasi hindi naman siya tao eh. Espiritu siya eh. Ipinanganak siya ng Amang Espiritu. Kaya ang kalagayan niyang original, Espiritu, kagaya ng Ama. On the principle na sinabi mismo ni Kristo, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ang liwanag nun eh. May nanganak ang Diyos. Espiritu yung nanganak. By biblical principle, ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin. Yung Espiritu na yon ay kung ano ang kalagayan ng Ama, yun din ang kalagayan niya. Ang Ama ay Diyos, yun din ang kalagayan ng Anak. The same essence kasi galing siya sa Diyos from the bosom of the Father. Ang sabi doon sa 1:18, no man hath seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. Ito hindi binabasa yung translation na the only begotten God, ang kaisa-isang bugtong na anak. Bugtong na anak ang sabi sa Tagalog. Pero sa Greek at saka sa ibang salin ng English, only begotten God. Sa Greek po, sa mga matatandang manuscripts ang nakalagay dyan, monogenes theos o begotten God. Mono, ibig sabihin, kaisa-isa. No? Yung genes, pinanganak. Kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Monogenes theos. Ito ba pinag-ukulan ng pansin ng mga scholar daw? O takot kayong basahin ng talatang ito?
Mga miyembrong nakikinig sa akin, huwag kayong basta magalit. Kayo mismo magsuri. Humanap kayo ng mga antigong kasulatan, yung manuscripts, kagaya ng Codex Sinaiticus, Vaticanus, Codex Washingtonianus, yung mga codices na sinasabing ang tawag ay mga manuscripts, sinulat ng kamay, matatandang Biblia, wala pang imprenta. Buhay pa yan hanggang ngayon sa mundo na nasa mga library. Ang nakalagay dyan, ang Panginoong Kristo ay begotten God, monogenes Theos. Eh yan ba, pinag-ukulan ng pansin o you are totally blind or you are just totally neglecting it because you were blinded by the belief na si Kristo ay tao. He is God manifest in the flesh. Ang liwa-liwanag nun. He is God manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. I beg your understanding. Ang unawa ninyo, huwag kayong magalit sa akin. Nakikita ko lang may ipinagkakait sa inyong katotohanan ang inyong relihiyon. Para maiwasang si Kristo ay hindi Diyos, tao lang, itinago ng lahat ng katotohanan ito. No? Maliwanag na maliwanag, hindi pinapaliwanag ito sa inyo. Kahit na yung mga talata, matatagpuan pa sa mga matatandang antigong mga kopya ng Biblia. Kaya yung sinasabi na yan, napakalaking kamalian yan. Tao rin daw ang kalagayan ni Kristo pagparito niya rito sa lupa. Sinabi na ng mga apostol, inireveal na eh. Sabi niya, yung huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Bakit naging espiritu? Kasi dating espiritu yon, nahayag lang sa laman ng katawan tao. Nung matapos na mission dito sa lupa, yung katawan tao niya, pinalitan uli. Ng katawang espiritu. Kasi may dalawang katawan sa Biblia. Katawang ukol sa lupa, katawang ukol sa langit. Napakaliwanag yan eh. May katawang ukol sa lupa, may katawang ukol sa langit, 15:40 sa mga nag-aaral ng Biblia. Si Kristo nagkaroon ng katawang ukol sa lupa, pagkatapos bumalik doon sa katawang ukol sa langit. Kaya ang sabi sa Biblia, ang huling Adan naging espiritong nagbibigay buhay. Hindi yan tao. Ngayon, yan ang ating pag-ukulan ng pansin, kapatid na Daniel. Bago ko iwan itong temang ito, gusto kong ma-emphasize sa inyo mga talatang kailanman hindi kayang tutulan. Ang huling Adan, naging espiritong nagbibigay buhay. Sino ngayon yung babalik dito? Naging espiritu na pala yun. Nagkaroon na ng katawang ukol sa langit. No? Bumalik siya sa langit, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, naging espiritong nagbibigay buhay. Tapos ngayon, tao pa rin ang babalik. Naging espiritong nagbibigay buhay. Ikakatwiran nyo dyan? Nasa Biblia yan. Hindi nagbabago kanyang kalagayan. Sino nagsabi sa'yo na nag-umpisa siya tao? Pinanganak na tao, lumaking tao, tapos nabuhay na tao, namatay tao, nabuhay na magulit tao. Mali yan sa Biblia. Kasi naging espiritong nagbibigay buhay. Yung salitang naging, ay maliwanag na siya ay nagkaroon ng laman eh. Nagkaroon siya ng laman, mga kapatid. God was manifest in the flesh. Dito sa lupa, He was manifest in the flesh. But the person that was manifest in the flesh, according to the scriptures, is God. Ayaw nyo na rin gamitin itong mga talatang ito. God was manifest in the flesh. No? Ito, kapatid na Daniel, pagka raw sinabi mo si Kristo'y Diyos, antikristo ka. Pero ang totoo, binaluktot nila yung kahulugan nun. Basahin muna natin, kapatid na Daniel, ang 4,
ng unang Juan, versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang sa Diyos pala, kung magpahayag o mangaral, si Jesucristo ang wika, naparitong nasa laman. Yun pala ang talagang aral na sa Diyos. Na si Kristo naparitong nasa laman. Hindi naparitong laman. Hindi naparitong tao. Paano naman paparitong tao? Meron bang tao sa outer space? Meron bang tao sa langit? Kaya siya, naparitong nasa laman. Ano ibig sabihin ng naparitong nasa laman? Kumuha siya ng sasakyang laman. Parang naparito, nasa kotse. Yung bang naparitong nasa kotse, kotse ba yun? Ang Espiritong sa Diyos, yung nagpapahayag na si Jesucristo, naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi siya laman, nasa laman siya. Ba't nasa laman? Kasi Espiritu siya no? Pinanganak ng Amang Espiritu. Kaya naparito siyang nasa laman, mga kapatid. Pagka ang pahayag mo ay naparito siyang laman o naparito siyang tao, lalabas Antikristo ka. Basahin natin ng ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Pakinggan nyo. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Antikristo yan, yung mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at Antikristo. Dapat, para ikaw ay sa Diyos, hindi ka Antikristo, ipapahayag mo si Jesucristo na paritong nasa laman. Hindi na paritong laman o naparitong tao. Napariritong nasa laman. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. 1:7 of 2 John. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Those who will not confess that Christ is come in the flesh. Ang liwanag, gumagamit ng preposition in the flesh. No? Nasa laman. Nasa laman. Pag nasa laman, kumbaga, nasa kotse. Yes. O nasa eroplano. Hindi siya eroplano. Nasa eroplano siya. Nasa laman, nasa laman siya, hindi siya laman. Nasa bahay. Nasa kotse, hindi siya kotse. Nasa kotse siya. Anong paliwanag nila? Pinalitan, naparitong may laman. Ang nasa Biblia, naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Ano ka ba? Naparito raw na may laman. Naparitong nasa laman. Kaya nga pinakita niya yung laman niya sa mga apostol Kay Tomas. Hipuin ninyo ako, tignan niyo ako. Sapagkat ang isang espiritu walang laman at buto, gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Kasi nung panahon na yon, hindi pa pinapalitan ng kalagayan niya. Nung mabuhay siyang mag-uli, ipinakita niya muna sa mga apostol na siya talaga ang nabuhay mag-uli. Yung nakilala nilang nasa laman, may katawang tao. Kaya para maniwala silang nabuhay siyang mag-uli, pinakikita niya mga butas ng pako sa kanyang paa at kamay. Hindi siya espiritu noon. May pinakikita siyang laman na may laman at buto. Pero noong siya'y papanhik na sa langit, napalitan yon gaya ng pinag-aralan natin. Napalitan yung kanyang katawang laman na yon ng katawang ukol sa langit o isang katawang espiritu. Ito ang simpleng-simpleng aral ng Diyos na
hindi maintindihan. Kaya nga para madaya, mahilot, ano ikaibig sabihin ng naparitong nasa laman? Ang ibig kang sabihin nun, naparitong may laman. Iba yung naparitong nasa laman o talaga. nasa kotse Iba unawa nila. kesa naparitong may kotse. Oo. Lalabas, dala-dala niya yung kotse. Meron siyang kotse. Pero hindi. Doon sa isang sentido, naparitong nasa kotse, yung kotse ang nagdala sa kanya sa lugar na pinuntahan niya. Pero naparitong may kotse, para bang lumalabas ang sentido, ay yung siya ang nagdala sa kotse. Eh nang nasa Biblia, yung understanding ng mga espiritong galing sa Diyos, siya'y naparitong nasa laman. Hindi naparitong may laman. Kasi kung naparito siyang may laman, saan galing yung laman niya nung maparito siya? Yes. Mali na sa logic. Oo. Pag sinabing naparitong nasa laman, may pinanggalingan, hindi dito sa mundo nag-umpisa. Kaya nga naparito eh. Bakit naparito? Ha? Kasi hindi dito siya nag-umpisa at yan ang tutuklasin natin ngayon, kapatid na Daniel. Okay mga kaibigan, maputol ko muna, no? Lalagyan na lang natin ito ng side 2 o part 2, no, mga kaibigan. Para alamin natin kung ano po yung pinanggalingan, kung ano po yung dating kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dito pa lang mga kaibigan, nasagot na eh. Nasagot na po dito eh mga kapatid eh. Kasi napakalinaw po yung sinabi ng kapatid na Eli doon po sa Juan 3:5 na ang ipinanganak sa laman, 3:6 pala, no? Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Maliwanag po yun, no? Mga kaibigan, sa sinasabi dito sa 1:3-6. Alam niyo mga kapatid, ito yung issue eh, ito yung ito yung tinatanong ko. Diyan po sa Facebook, sa TikTok, at dito sa YouTube. Ano yung kalagayan? Sino? Ano yung nanggaling sa langit? Ayon po dito sa John chapter 6 verse 38. Ito kasi yung tinatanong natin eh, na hindi po masagot-sagot ng mga INC. At kahit anong isagot nila, di balde na sila doon po sa paniniwala nila na tao si Kristo. Bakit po mga kaibigan? May nagsagot doon sa tanong na yon kung ano yung bumaba, kasi sabi niya doon sa John chapter 6 verse 38, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban yaong nagsugo sa akin. Ngayon, sabi ni Kristo, bumaba siya. Ang tanong ko na hindi masagot-sagot ng diretso at magkakaiba-iba ang sagot ng mga INC member ay kung sino yung nanggaling sa langit. Tao ba yon? May sumagot, tao. Tao daw, kaya hindi daw pwede magkatawang tao dahil tao na nga daw, mga kababayan. Kung tao, ang susunod kong sagot o tanong, kung tao yon, may laman ba at may buto? Kasi ang tao may laman at may buto may dugo. Ibig bang sabihin yung nanggaling sa langit, may laman at may buto at may dugo? Walang sumasagot, mga kaibigan. O ngayon, may sumagot naman, salita daw ng Diyos. Pwede rin. May sumagot, espiritu ng Diyos. O espiritu yon, sabi nila, espiritu yung bumaba. Siya yung pumasok sa tiyan ni Maria at nagkatawang tao. Yun po yung tao, sabi ng iba. So magkakaiba po ang sagot, no? May sumagot din sa INC, doon sa TikTok, sabi niya, alam mo Esel, lahat ng mga nagsagot sa inyo dyan, mali sila dahil hindi sila talaga INC, dahil kasama din po ninyo yon para pasamay lang ang INC, sabi niya. Tinanong ko, ikaw INC ka, o ikaw ang tunay na INC, o ano yung sagot? Hindi rin makasagot. Kasi ganito mga kapatid, kahit anong isagot ng INC, kahit anong isagot nila dito, tatamaan sila. Bakit po mga kaibigan? Bakit sila tatamaan?
Kasi po mga kapatid, yung kanilang aral na tao nang ipanganak, tao nung lumaki na, tao nung nangaral, tao nung namatay, tao nung nabuhay na maguli, tao nung bumalik sa langit, tao nung nakaupo na sa kanan ng Diyos. So tao hindi nagbabago kailanman. Yun ang turo nila mga kaibigan, mga kababayan. May problema Nasusunod na tanong ko Dito po sa libro ng 1, kapitulo 6, sa versikulo 63, ito yung magpapahirap sa kanila mga kapatid at mga kababayan. Ito yung magpapahirap sa kanila. Bakit po? Kasi sabi ni Kristo dito sa John chapter 6 verse 62 pala, no? Sabi niya dito, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Tanong ni Kristo, ano nga kung makita po ninyo ang anak ng tao na umaakyat doon sa kinaroroonan niya ng una? Sa makatuwid, dito sa tonong salita ito ni Kristo, may pinanggalingan na kalagayan ni Kristo ng una bago nagkatawang tao. Ganun po yung logic, no? Ganun ang dapat pagkaunawa dyan. Kaya sabi ni Kristo, ano nga kung makikita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang tanong ko, mga kapatid, ano yung kinaroroonan niya ng una? Kung tao yung kinaroroonan niya ng una, mali talaga itong mga INC, mga kaibigan Sabi nila, tao daw yung bumaba. Yung iba magkakaiba sila Yung iba, sabi nila, yung bumaba daw, tao daw po yon. Kaya hindi daw pwedeng makatawang tao. Ba't ganito ang sagot ni Kristo o sinabi ni Kristo? Paano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Meron siya kalagayan nung una saan? Dun sa langit. Anong kalagayan niya dun sa langit? Tao? Bakit dun sa Hebreo chapter 10, verse 5, sabi po niya na pagpasok niya sa sanglibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa makatuwid, hindi po katawang langit yung kanyang ginamit dito sa lupa dahil pagpasok niya, sabi dito sa Hebreo chapter 10 verse 5, pagpasok niya sa sanglibutan, may katawang nakahanda na tinirahan niya dito sa lupa. Sa makatuwid, yung katawan niya hindi galing sa langit. Dahil may kalagayan siya dati dun sa langit. At nasabi na po yon ni kapatid na Eli. Yun ay espiritu na nagbibigay buhay. Yun ang tamang sagot mga kaibigan. Ngayon, ang mga INC, sabi nila, tao daw, naparito daw na may laman. Kaninong laman yung nakahanda? Nung pagpasok niya sa sanglibutan, kaninong laman yon kung naparito pala siyang may laman? Problema nyo na yon mga kaibigan. Buksan nyo lang. Lawakan nyo lang yung pagbubukas ng pintuan ng iyong pagkaunawa. Makikita po ninyo ang katotohanan. Kung espiritu siya na bumaba, na yun talagang tama, mga kaibigan, ibig sabihin, nung nasa langit na, bumalik sa langit, bumalik sa dati niyang kalagayang espiritu. Di mali yung pasugo po ninyo, na sinasabi dun sa pasugo na tao ng ipanganak, tao ng lumaki na, tao ng nangaral, tao ng bumalik sa langit, tao ng pagbabalik niya. Lahat ay tao, hindi nagiging Diyos kailanman. Nako mga kapatid, kung espiritu siya na bumaba, umaakyat siya na babalik sa kinaroroonan niya ng una, di dapat maging espiritu, hindi tao sa langit siya. Ganun po, mga kaibigan. Mas nakakatawa naman yung sumagot, sabi niya, ay hindi tao yan, hindi kundi yan ay panukala. Yun naman ang sagot ng iba. Bakit kayo magkakaiba? Ba't magkakaiba po kayo? May nagsabi naman na, wag mo nang itanong dito, punta ka na dun sa
lokal ng INC at doon ka magtanong, ba't papunta ako doon? Alam niyo ba yung nangyari doon sa debate ni Jared at saka yung Iglesia ni Cristo? Ba't pa ako pupunta ron? Bakit hindi niyo ba alam? Di ba naituro sa inyo? Tinuro na sa inyo yan eh. Ba't kailangan mga ministro? Kaya nyo na yan. Kung talagang naituro sa inyo at pinakinggan nyo, alam nyo na yan, mga kaibigan. Panukala lang daw. Yung bumaba daw, panukala, kaisipan. Kaya nung dumating dun sa tiyan ni Maria, nagkatawang tao, yun daw, yun ang sinasabi ng iba. Kung panukala, ibig mo bang sabihin, nung sinabi ni Kristo dito sa John chapter 6 verse 62 na, ano nga kung makita ninyo ang anak ng tao na umaakyat sa kinaroroonan niya ng una, ibig bang sabihin, bumalik siya bilang panukala? Di mali na yung pasugo po ninyo na tao na nakaupo sa kanan ng Diyos at tao pa rin na babalik. Kung panukala yung bumaba, ba't ganon? Ano ka ba? Sabi nga ng kapatid Nelly, ano ka ba? Mga kaibigan, ito, Biblia lang ito, no? Pag-aaralan lang natin yung talagang logic ng talata, mga kaibigan. Na kahit anong isagot ng mga INC, mga kaibigan, talagang hindi pasok. Dalawang talata lang yan, nahihirapan na sila. John chapter 6 verse 38 at saka John chapter 6 verse 62. Di balde na ito yung pasugo nila na tao na ipanganak, tao nang dumating, tao nang lumaki, tao nang nangaral, tao nang namatay, tao nang nabuhay na maguli, tao nang umakyat sa langit, tao nang nakaupo sa langit, tao pa rin na babalik dito sa lupa. Isipin nyo yan. Pag-aralan nyo yan, mga miyembro po ng INC. Huwag po kayong basta maniwala lang sa sinasabi ng mga tao, mga kaibigan, mga babayan. Huwag nyo nang basta paniwalaan lang. Ang mahirap kasi sa mga ibang mga miyembro, mga kapatid ng mga grupo ngayon ay kung ano lang yung sinasabi ng pastor, paniwalaan na nila eh. Hindi na sila nagsusuri eh. Dapat suriin mo. Bakit sabi dito sa pasugo natin ay tao. Nung bumaba po pala ay bakit may katawang nakahanda dito sa lupa na pinasukan niya? Sa magkatuwid, hindi siya pubarito na may laman. Kaya tama yung sinabi ng kapatid na Eli dun sa unang Juan eh. Tama eh. Bakit? Kasi sabi, naparitong nasa laman. Tama naman, naparitong nasa laman. Hindi siya yung laman, kundi nasa laman. Parang, ganito. Si SLTV ay nasa bahay. Ibig bang sabihin, ako yung bahay? Ganun po ba? Ganun din ang Panginoong Jesucristo, naparitong nasa laman. Si SLTV ay naparitong nasa kotse. Ano ba ang pinagkaiba nun? Kung hindi ako yung kotse, o di si Kristo, hindi rin siya yung tao. Kasi hindi ako pwede maparitong nasa laman dahil talagang may laman ako. Talagang laman ako. Kaya hindi pwede akong pumarian o pumarito na nasa laman dahil talaga ako ay laman. Yung nanggaling sa langit, espiritong nagbibigay ng buhay, sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 15 mga kaibigan yung pangalawang Adan, sabi niya naging espiritong nagbibigay ng buhay kasi yun dati talaga kalagayan niya. Espiritu dahil doon sa langit po kasi kung asa ng Ama, yun ay mundo ng mga espiritu. Kaya nga lahat na nandun ay espiritu pati mga anghel espiritu espiritu sila Kaya nga hindi espiritu yung sabi nila hindi anghel ang mga anghel, sila ay mga espiritu. Tama, espiritu. Ang Diyos espiritu rin. Si Kristo espiritu rin. Pero
yung Diyos hindi katulad ng mga anghel. Bagamat sila espiritu at espiritu din ang Diyos, pero iba ang Diyos, mga kaibigan. Kaya lahat na nandun. Kaya nga pati tayo kapag tayo'y kukunin na at papasok na tayo doon sa bagong langit at bagong lupa, mga kaibigan, mababago yung ating katawan yung katawan natin na panlupa, babaguhin ng katawan panglangit. Spiritual na po yun. Kaya nga kailangan kang may panganak spiritually paano ka may panganak sa espiritu? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May papanganak ka sa salita ng Diyos. Ganun po yun. No? Dito, nakita natin, no? Mali talaga itong pasugo Maganda sana kung walang pasugo itong mga at pwede nilang sagutin ito Itong tanong natin kung ano yung bumaba mula sa langit, kung tao ba yon o espiritu. Ba't iba-iba yung sagot po ninyo? Naku po. Ba't kasi mayroon kayong pasugo? Dahil sa pasugo, mga kaibigan, napasubo na. Kaya tinitindigan na lang, pasubo na Naku, mga kapatid. Kung ako ang tanungin po ninyo, naku, hindi ako aanib dyan. Yung trivia nga natin, tinanong natin kung payag kang ito na lang ang relihiyon sa buong daigdig. Aanib ka ba? Sabi ko maraming naghindi mga kaibigan maraming naghindi. So sana po mga kaibigan ay meron na po kayong napulot dito. Yung mga INC member, sana po ay buksan nyo lang, bigyan nyo lang ng kaunting pagbukas sa yung mga pag-unawa para makita nyo yung katotohanan. Dumistansya muna kayo. Dumistansya muna kayo doon sa aral po ninyo na tao. Dumistansya muna kayo. Tanungin po ninyo, no? Maraming talatang sasagasahan niya. Kung ang lagi po ninyong sinasabi, yung Roma 16:16, yung Gawa 20:28, kahit kailan, hindi kayo yung sinasabi doon sa Roma 16:16. Inaangkin nyo lang yan. Kahit kailan, hindi kayo yung sinasabi doon po sa Gawa 20:28. Kasi si Pablo ang namumuno doon. Hindi kayo yun. Inaangkin nyo lang. At kahit kailan, mga kaibigan at mga kababayan, hindi tama yung pasugo na tao na panganak, tao lumaki, tao nangaral, tao bumalik, tao. Hindi tama yun. Kung sasabihin mo sa Biblia. Kung ang batayan po nyo lagi ay yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 na taong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, alamin nyo bakit siya tao. Kasi pumarito siya, nagkatawang tao Nakitulad nga sa tao O di talaga tao, hindi naman tayo tutol na talagang tao sabi sa Juan 8:40, sabi niya, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. Hindi tayo tutol doon. Tao talaga yon, nagsasaysay ng katotohanan is the spirito. Tao talaga yung nagsasaysay ng katotohanan. Hindi po yun espiritu. Kasi kung espiritu, hindi nyo nakikita, hindi nyo, espiritu nga parang hangin, hindi mo makikita Kaya yung nagsasaysay ng katotohanan doon, tao talaga kasi nagkatawang tao. Ano ka ba? Mga kaibigan. Ba't yan lang ba ang alam nyong talata? Mga kaibigan. Ba't di nyo alamin bakit siya tao? Kasi nagkatawang tao. Okay. Hanggang dito na lamang po muli mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po, no? Pagkita-kita natin dito sa ating programang Expository.